Happy Sabbath po mga kapatid. Kumusta na kayo sa loob pa ng kalahating sanlinggo at ngayon ay araw ng Sabat na. Ngayon ay pagpapatuloy po natin ang ating babasahin sa aklat ng Exodus. Ano po? At tayo ay magsasama-sama upang tunghayan ang patuloy nating pagbabasa. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa mga biyaya at pagpapala sa loob ng sanlinggong nadaan na kami po inyong ginabayan at pinatnubayan. Pinahiram ng buhay at kalakasan, pinaramdam ang pagmamahal niyo sa amin. Maraming salamat po. Muli kami humihingi ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. At sana po sa gabing ito ay samahan kami ng banal na Espiritu upang kami po ay makaintindi at makaunawa sa mga nakasaad dito sa aming babasahin. Patnubayan na rin nawa kami at samahan ng inyong malalakas magaling na anghel upang kami protektahan. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Simulan na po natin mga kapatid. Simulan na po natin. Exodo 33:1 hanggang 23. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umalis ka na sa lugar na ito kasama ang mga mamamayang inilabas mo sa Ehipto at pumunta kayo sa lupain pinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanila noon na ibibigay ko ang mga lupain ito sa kanila sa kanilang mga salinlahi. Paumanhin ko ang anghel sa inyo at itataboy ko ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Perizeo, Hibeo at Jebuseo. Sa lugar na iyon, kayo lang ang pupunta roon sa maganda at masaganang lupain. Hindi ko kayo sasamahan dahil matigas ang ulo ninyo at baka mapatay ko pa kayo habang nasa daan." Nang marinig ito ng mga tao, ang masasakit na salitang ito, labis silang nalungkot at hindi nila isinuot ang kanilang mga alahas sapagkat iniutos ng Panginoon kay Moises na sabihin ito sa mga Israelita, "Napatigas lang ulo nyo kung sasamahan ko kayo. Kahit sa sandaling panahon lang, baka mapatay ko pa kayo. Ngayon, hubarin ninyo ang mga alahas ninyo hanggang sa makapagdesisyon ako kung ano ang gagawin ko sa inyo." Kaya hinubad ng mga Israelita ang mga alahas nila roon sa bundok ng Horeb. Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tolda malayo sa kampo. Ang toldang ito'y tinawag na toldang tipanan. Pumunta sa toldang ito ang sino mang gustong malaman ang kalooban ng Panginoon. Sa tuwing papasok si Moises sa tolda, tumatayo ang mga tao sa pintuan ng mga tolda nila. Tinitignan nila hanggang sa makapasok siya sa tolda. At habang naroon si Moises sa loob, bumababa ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda habang nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. Ang galing naman. At kapag nakita ng mga tao na makapal ang ulap sa pintuan ng tolda, tumatayo sila at sumasamba sa Panginoon sa may pintuan ng tolda nila. Kapag nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises, magkaharap sila katulad ng magkaibigan na nagkukwentuhan. Pagkatapos bumabalik si Moises sa kampo, pero ang binata niyang lingkod na si Josue na anak ni Nun ay nananatili sa tolda. Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Lagi po ninyong sinasabi sa akin na pangunahan ko ang mga mamamayan sa pagpunta sa lupaing pangako ninyo. Pero hindi pa po ninyo pinaalam kung sino ang pasasamahin ninyo sa akin. Sinabi pa po ninyo na kilalang kilala niyo ako at nalulugod kayo sa akin. Kung totoo pong nalulugod kayo sa akin, turuan niyo po akong ng pamamaraan ninyo para makilala ko kayo at para mas matutuwa pa kayo sa akin. Alalahanin po ninyo, ang bansang ito ay bayan ninyo." Sumagot ang Panginoon, "Ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan." Sinabi ni Moises, "Kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag niyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Dahil paano po malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mga mamayan kung hindi niyo po kami sasamahan? At paano po nila malalaman ng espesyal kaming mga mamamayan kaysa sa ibang mamamayan sa mundo?" Sumagot ang Panginoon, "Gagawin ko ang pinakikiusap mo dahil nalulugod ako sa iyo at kilalang kilala kita.
Sinabi ng Panginoon, ipakita ko po ninyo. Sinabi ni Moises, ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya ninyo. Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko. Ang Panginoon, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maawa ako sa gusto kong kaawaan. Pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha dahil walang taong makakakita ng mukha ko ng nabuhay. Sinabi ng Panginoon, tumayo ka rito sa bato malapit sa akin habang dumadaan ang makapangyarihang presensya ko, ipapapasok kita sa siwang ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa makadaan ako. Pagkatapos tatanggalin ko ang kamay ko at makikita mo ang likod ko pero hindi ang aking muka. Napakaganda po. Muli nakita po natin ang mga tagubilin ng Diyos kay Moises. At ang mga bilin na ito ay kailangan sundin sapagkat wala tayong maitatago, walang maitatangin dahil detalye por detalye ang kanyang sinasabi. Sa pagtatapos tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa aming pinaunawa ninyo sa pagbabasa namin sa Aklat ng Exodus. Nawa ang mga babasahing ito ay maging gabay po namin sa aming pananampalataya at may bahagi din namin sa iba. Hinihingi po namin ang papapatnubay ninyo sa araw na Sabat na ito na nawa kami po ay makapangilin ng aayon sa inyong banal na kalooban. Muli kami nagpapasalamat sa inyo, tumihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid sa inyo sa lahat-lahat ng pakikinig nyo at panonood nyo sa atin sa babasahin katulad ito. Happy Sabat po sa inyo. Bukas magkita-kita po tayo.